Tayo po natin tumayo, mga minamahal, para sa salita ng Diyos at dadalhin po natin beloved ordained preacher, Pastor Richard Abad. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless you, mga kapatid. Beloved preacher, Brother James. Everybody say, praise the Lord. Tayo po lahat yung manalangin, minamahal, samahan niyo po ako. Hallelujah! Pudikilan o pagpala namin Diyos sa unahing banal. Mahal po kami lubos na nagpapasalamat. Mahal po yun sa iyong patnubay at paggabay. Sa lahat po ng bahagi ng banal na gawain ng Diyos. At sa dako ito ng pakikinig ng ibalang salita. Sa buong ng panalangin namin, mahal Evangelista Bulistada Almeda, patawarin kami, mahal na Panginoon, sa iyong mga pagkukulang. Ikaw po maglagis sa iyong banal na salita. Ikaw magbukas ng pangunawa ng bawat isa. At ikaw magbigay ng karunungan, mahal na Panginoon, sa iyong mga may pangaramang salita po ng pag-ibig at kapangyarihan. Subamin ka, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon, sa aming sinaswala, di mo ang mahadlangan ng manggawa ng kaaway, lumayan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord po rin po ating dakilang Diyos, mahal, at makabalik po tayo sa mga upuan. Pinakamataas sa papuri, pagdakila, pagluwalhati, mga minamahal ay tangis sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang. At double honor po, pinagkakalupin na bahat, pabot sa ating beloved Honorable Evangelist, Bulistada Almeda, the Interprophet of Beloved God. Praise the Lord, ganyan po pag-alaala sa mga banal na turo na iniwan sa atin ng ating beloved Honorable Assistant Pastor. Also give double honor sa ating beloved Honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeda. At sa kanila po minamahal ang mga anak, beloved Almeda children, children-in-law, grandchildren sa buong Almeda family. At pong pinapabot ang ating dobleng paggalang, mga minamahal. Magandang hapon sa lahat po nating mga beloved co-preachers, sa lahat po nating mga beloved co-workers, sa lahat po ng mga beloved choir members, sa lahat po ng mga musician po natin, sa inyo pong lahat minamahal kong makabatid, at sa lahat po na umaantabay sa live streaming, mga minamahal throughout the world. Binabati po namin kayo ng magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Lahat mga anak ng Diyos magsabing, praise the Lord. Puri po ating mahal na Panginoon, minamahal. Tunay po tayo pinadako sa pakinig ng salita ating dakilang Diyos. Minamahal, ating po talakayin yung tinatawag na true repentant, minamahal. Yung totoong tunay na nagsisisi, mga minamahal, o nagpapakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Actually, mga minamahal, kapag tayo humingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon, tayo i-confess po natin yung ating mga kasalanan, minamahal. Tanging ang Diyos lang po ang nakakaalam kung gaano tayo ka-sincero sa ating paghingi ng kapatawaran. Amen po ba? Amen po ba? Wala pong ibang makakabasa ng puso ng tao. Kaya mainam po, mga minamahal, yung totoo na pagpapakumbaba, totoong pagsisisi sa ating mga kasalanan, dahil sabi ng Biblia, kapag ang Diyos po ang magpatawad, kapag mahal na Panginoon ang magpatawad, mga minamahal, kakalimutan niya lahat ng nagawa nating mga kasalanan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin sa Ezekiel chapter 18, verse 21 to 23, mga minamahal. From the book of Ezekiel, chapter 18, verse 21 to 23. Praise the Lord. Ezekiel, kabanatang 18, ang talata 21 hanggang 23. Ngunit ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat na kasalanan na kanyang nagawa at ingatan na lahat ng aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid. Siya walang pagsalang mabubuhay, siya hindi mamamatay. Wala sa kanyang pagsalangsang na nagawa niya na alalahanin laban sa kanyang katuwiran ng kanyang ginawa, ay mabubuhay siya. Mayroon baga akong anumang kasayahan sa kamatayan ng masama, sabi ng Panginoon Diyos, at hindi baga mabuti na siya humubalay sa kanyang lakad at mabuhay. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal, nagtalakay po ang Biblia, ating talata na binasa na mamamatay, yung pong manatili sa kasalanan, at yun naman po magsisi, mga minamahal, ay mabubuhay. Everybody say, praise the Lord. Sabagat bagamat tayo pisikal na buhay, mga minamahal, ay nakikita ng Diyos ang ating espiritual na kalagayan. Amen po ba? So ang tao po na hindi magpakumbaba, hindi magsisi sa kanyang kasalanan, hindi manumbalik sa Diyos, mga minamahal, pisikal, siya'y buhay. Subalit, spiritually, siya po ay patay.
Hindi katulad mga minamahal yung marunong magsisi sa kanyang kasalanan, balik sa Diyos, tumalikod sa kasalanan, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, hindi ka lang nabubuhay sa pisikal, kundi pati sa spiritual, ikaw ay buhay sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon dahil sabi ng Diyos, everybody say, praise the Lord. Siya'y patatawarin sa kanyang kasalanan, ang sabi ng Biblia, at walang mga pagsalangsang na kanyang nagawa ay aalalahanin pa. So kakalimutan na po yung mga nagawa natin, mga pagsalangsang noon, dahil tayo po'y naglilingkod sa Diyos ngayon, mga minamahal, gumagawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, yung ating mga nagawang kasalanan noon. Ang sabi ng Biblia, minamahal, lahat po yan, hindi na aalalahanin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya po pag isang matuwid ay magkasala naman, sa mga sumunod na talata po, mga minamahal, ang matuwid magkasala po, mga minamahal, babalik sa kasalanan, nakakalungkot, dahil lahat ng ginawa niyang matuwid ay hindi na rin po aalalahanin. Amen? Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. So, gaano ka-importante na manatili ka sa paglilingkod sa Diyos? Gaano kahalaga, no? Manatili ka. Yes, halos every day, we ask forgiveness. Hindi naman ibig sabihin, minamahal, na bumabalik tayo sa kasalanan, kundi may mga tinatawag na unguarded moments sa ating mga buhay at ayaw natin, minamahal, na bumalik sa kasalanan, pero may mga panahon hindi tayo nakakapagbantay. May mga nasasabi na isip na gawa, mga minamahal, ating mga kahinaan. Nandun po na humihingi tayo ng kapatawaran. Pagising natin sa umaga, bago tayo matulog sa gabi, every time na nagpipray tayo, humihingi tayo ng kapatawaran galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Bakit po mga minamahal? Sapagkat nandun po sa puso natin yung pagtalikod sa kasalanan. At bagamat nakita natin na ating mga buhay ay binago na ng ating mahal na Panginoon, may mga pagkakataon na tayo nagkakamali. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Pero damang-dama natin sa ating mga buhay na tayo po'y pinalaya na ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yun lang ilang oras po tayo dito, mga minamahal. Kung noon pa, na wala pa tayo sa mahal na Panginoon, hindi natin ito kaya. Tama po ba ako, mga minamahal? Hindi natin ito kaya. Baka nag-uwian na yung iba. Isang oras nga lang, nasa reliyon pa tayo, walang Espiritu ng Diyos. May reliyon, pero walang Espiritu ng Diyos. Yung isang oras ka, matagal na. Amen? Tutulugan pa yon. Matutulog pa. Tapos yung isip pa na, doon na sa labas. Amen? Pero dito, mga minamahal, ilang oras na tayo, mga minamahal. Maayos na maayos pa yung ating pagkakaupo dyan. Malakas pa rin yung ating mga palakpak. Malakas pa rin yung pagsigaw natin ng praise the Lord. Dahil buhay ang Diyos na nagbago ng ating mga buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Masarap pag nasa piling ka ng Diyos. Amen. Ito na yung mga pagkakataon, nasa piling tayo ng mahal na Panginoon tuwing ating pananambahan, mga minamahal. Kaya po sabi ng Biblia, kapag ikay totoong nagsisisi, ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng nagawa mong kasalanan ay kakalimutan ng mahal na Panginoon. Pero contrary-wise, kung ikaw na may matuwid at babalik ka sa kasalanan, from a righteous life to a sinful or wicked life, mga minamahal, lahat naman na ginawa mong matuwid, kakalimutan ng Diyos. So kahabag-habag po. Amen po ba? Kaya sabi pa nga ng Biblia, kung nalaman mo ang katotohanan at ikay tatalikod, mabuti pa magtali ka ng gilingang bato sa iyong leeg at tumalon ka sa dagat. Ganon ka kabigat na talikuran mo ang buhay na Diyos, mga minamahal. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 5 to 8, kukuha lang tayo mga minamahal na panandaliang pagbalik tanaw mga minamahal na kapag ang tao ay pisikal, buhay, pero spiritual niya patay, buhay pa po yan, makikita mo, pero ang buhay niya ay nasa paggawa sa kasalanan, mga minamahal, sabi ng Biblia, siya po ay nakikipag-alitan sa Diyos. Palaging nakikipag-away sa Diyos. At hindi kailanman, buhay pa ito hindi kailanman makapagbibigay lugod sa Diyos. Just imagine, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal ko, Romans chapter 8 verses 5 to 8, mga minamahal. Roma, Kamarang 8, ang talata 5 hanggang 8. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, darapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, darapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napapasaklaw sa katusanan ng Diyos na hindi nga mag-aari. Ang nangasalaman ay hindi makalugod sa Diyos. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat na magsabi ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sapagkat ang mga nasa laman ay nagsisitalima sa mga bagay na makalaman o sa sanlibutan. So, yun po talaga yung trend ng tao na wala sa mahal na Panginoon. Sa kasalanan, wala siyang panahon para sa Diyos. Alam po natin yan. Amen po ba? Dahil ganun yung buhay natin noon. Amen? Wala tayong panahon para sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pero mga minamahal, nung pinanganak tayo sa spiritual nga kapanganakan, minamahal, tinanggap natin ang kapatawaran galing sa Diyos, at higit sa lahat, tinanggap natin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, ng kanyang banal na Espiritu, mga minamahal. Mismo tayo saksi na binago tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat po ng kumbinsido na binago siya ng mahal na Panginoon, itaas po ang kamay, mga minamahal. Yung kumbinsido. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat tayo nagtaas ng kamay. Liars go to hell. Amen po ba? Kumbinsido ka na binago ka ng ating mahal na Panginoon. Alam mo na ang buhay mo'y dati nasa kasalanan. Alam mo na ang buhay mo'y dati marumi. Pero ngayon, pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapatnubayan ng kapangyarihan ng Diyos. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, yung lumalakad sa laman, buhay pa, ibig sabihin, lumalakad sa laman, buhay pa ito. Hindi po kailanman magbibigay lugod sa Diyos. Kailanman. So, kahabag-habag po ang tao na wala kay Kristo, mga minamahal. Kahabag-habag ang tao, mga minamahal, na meron siyang reliyon, pero hindi niya natanggap ang banal na Espiritu sa buhay niya. Lalakad at lalakad po yan sa kasalanan. Lalakad at lalakad sa laman, at sabi ng Biblia, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Pero tayo po dito, mga minamahal, binago na tayo ng mahal na Panginoon. Mismo tayo nakaranas na ng pagbabago ng mahal na Panginoon. Pero kung maaari, bago tayo magpatotoo, makapag-alay muna tayo ng mga ilang araw o kaya 2 meals fasting. Bakit po? Sapagkat hindi biro yung ginawang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, mga minamahal. Hindi biro yung pagbabago na ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi naman sa tayo ayaw natin, kundi alam nating hindi biro, mga minamahal, yung ginawang pagbabago ng Diyos. Imagine, magulong buhay, drug, shabu, bisyo, mga minamahal, pero nang mapunta sa Jesus Miracle Crusade, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mapalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Hindi na po tayo ang nasusunod. Amen. Yung iba gusto nyo, nakaupo lang dyan, sasayaw lang. Ayaw nyo magpagamit, kaya parang mas nahihiya kayo, nandyan lang kayo sa tabi-tabi. Pero pag ang Diyos gumawa ng paraan,
hindi tayo ang masusunod, mga minamahal, kundi ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon ang masusunod. Kapalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Kapag ikay ginagamit na ng mahal na Panginoon at nakita mo na yung ministry mo sa ating mahal na Panginoon, ibig sabihin, lumalago ka sa pananampalataya. Amen po ba? Pero pag sa tingin mo parang hindi ka pa ginagamit, ang tagal-tagal mo na, saan ka ilalagay? Hindi ka nagpapatuto, hindi ka nag-share, hindi ka rin mga awitin. Saan ka? Ha, minamahal? Ganun po ba tayo, minamahal? Ahayaan ba tayo ng Diyos na ganun na lang? Papayag ba kayo na hindi lumalago yung tinatanim nyo? Halimbawa, nagtanim ka ng pechay, bumilang ng ilang buwan, yung dahon kasing laki pa rin ng tambark mo. Pechay yan. Ilang buwan na, yung dahon kasing laki pa rin ng tambark mo, hindi lumalago. Papayag ka? Hindi, bubunutin mo na lang yon. Ipakain mo na lang sa... Amen. Pero pag nakita mo yung pechay mo na ang gaganda ng dahon, berde na berde, ang lalapad, tuwang-tuwa ka, mga minamahal, dahil yung tanim mo, pinagpala, minamahal. Ganon din po ang Diyos. Amen? Ganon din po ang Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Gusto ng mahal na Panginoon ay kayo lumago. Kaya po, hindi biro, ayaw mo, nahihiya ka, pero ginagamit ka ng mahal, gusto ka gamitin ng mahal na Panginoon. Hindi biro, nandun yung nararamdaman mong unworthiness, hindi ka karapat-dapat, pero yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Lumago ka sa iyong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. Di ba? Hindi lang mag-prosper sa spiritual, pati sa physical. Amen? Amen? Pati sa material. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Material blessing, physical blessing, and most of all, spiritual blessing. Yan po ang gusto ng mahal na Panginoon sa atin. So kung hindi ka lalabas, mga minamahal, hindi ka magpapagamit, paano malulugod ang Diyos sa buhay mo? Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, kung ikaw na may magpapagamit, hindi ka naman sa tao nagbibigay lugod. Hindi ka naman sa tao nagpapa-approve. Sa Diyos ka nagbibigay lugod, mga minamahal. Sa Diyos ka nagbibigay ng luwalhati. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po natin ito natalakay, minamahal? Sapagkat ang buhay natin ngayon ay nagbibigay lugod na sa Diyos. Kaya hindi po pwede na wala kang ministry. Maring hindi ka choir, maaring hindi ka manggagawa, meron kang ibang ministry na dyan ka gagamitin ng Diyos. Maaring sa pagbibigay ka, maaring katulad ng iba nating kapatiran, gifted sila mag-share, mga soul winner sila, nakapagdala sila ng mga kaluluwa sa paanan ng Diyos. Maaring dyan ang ministry mo, pero isang tiyak na bagay, gagamitin ka ng Diyos. Amen? Amen? Dahil tanda po yun, minamahal, na lumalago ka sa iyong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo, mga minamahal? Yung malakas na palakpak. Everybody say, praise the Lord. Lahat po ng willing magpagamit sa Diyos, magsabi ng praise the Lord. Mukhang mahina. Lahat po ng willing magpagamit sa Diyos, magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan niyo po, mga minamahal. Gano kabigat ang ating pagkakautang sa mahal na Panginoon. Even a man knows the law, the scripture, the 10 commandments, but without the anointing power, the power of our dearest Lord Jesus Christ, the Spirit of the Lord that will dwell in us, my beloved brethren, we will still be slave to sin. Kahit alam mo ang kautusan, kahit alam mo ang commandments, kahit alam mo ang 10 utos, mga minamahal, kung wala ang Espiritu ng Diyos na mananahan sa puso natin, alipin pa rin tayo ng kasalanan. Totoo po ito. Marami ang nakakaalam sa kautusan,
pero nagpapabalik-balik sila sa kasalanan. Pero tayo mga minamahal, ilang taon pa lang, ilang buwan pa lang mula na makakilala tayo sa mahal na Panginoon, tumatayo na tayo dito sa harap, nagpapatotoo na tayo na binago tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Basahin po natin mga minamahal, Romans chapter 8, verse 3. Verse 3 ng Romans chapter 8, mga minamahal. Kaya hindi po. Roma, Kabanatang 8, ang talata 3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, na nag-anyong lamang sa larin, at dahil sa kasalanan, ay natulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. No? Pag-aralan natin itong talatang ito, sundan niyo po ako. Tumingin kayo sa inyong mga Bible, mga minamahal. Ang sabi po sa English, "For what the law could not do, in that it was weak through the flesh." What the law could not do. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, kautusan ibig sabihin 10 Commandments, the Scripture. Yes, this is a living Word of God, minamahal. Buhay ang salita ng mahal na Panginoon. Pero kapag ito'y nabasa mo lang at alam mo lang, pero wala kang Espiritu ng Diyos, ang sabi ng Biblia, the Scripture o yung kasulatan, mga minamahal, is weak through the flesh. Mahina daw po. Yes, it will give you knowledge, bibigyan ka ng kaalaman, maaring maunawaan mo din, mga minamahal, pero kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, tama mo lang malalaman, alipin ka pa rin ng kasalanan. Kaya ang ginawa ng mahal na Panginoon, minamahal, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Ang ating mahal Panginoon, minamahal, nagkatawang tao, pinadala niya yung kanyang, siya magkatawang tao, pinadala niya yung kanyang anak, minamahal, which is siya rin po, mga minamahal, at sabi ng Biblia, in the likeness ng anyong lamang salarin, sinful flesh. Kung tayo nagkakasalang, kung anong itsura ng ating katawang lupa, ganon din po ang ating mahal na Panginoon, siya magkatawang tao. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na ang kasalanan ay hinatulan ng mahal na Panginoon sa laman mismo. Ano pong ginawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Bilang Diyos at tao, siya po'y namuhay na may kabanalan. Siya po'y namuhay na matuwid. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pero siya'y nag-anyong tao. Amen? Tao na katulad natin. Subalit siya'y namuhay na may kabanalan, namuhay na matuwid. Bakit niya po nagawa yun? Sapagkat nasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen? Ibig sabihin, kung tayo lang, walang Espiritu ng Diyos, kahit alam pa natin ang kautusan, magpapabalik-balik pa rin tayo sa kasalanan. Pero ang nangyari, minamahal ating mahal na Panginoon, nagawa niyang lumakad sa buhay na may kabanalan, at ang katawang lupa ay ipinako niya sa krus. Ang sabi ng Biblia, hinatulan niya ang kasalanan sa laman nang ito'y ipako sa krus. Which is, yun po ang pangtubos sa kasalanan. You condemn sin in the flesh. Sabagat ito ang ginagamit ng kaaway upang tayo magkasala. Subalit ang Diyos ay may kapangyarihan na lumakad sa kabanalan, bagamat siya'y nasa laman, at itinalaga po, kumbaga nasa kasulatan na siya'y mamamatay, ipapako sa krus upang hatulan niya ang kasalanan sa laman nang ito'y ipako sa krus. Nakuha niyo po, mga minamahal. Nakuha niyo, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, ibig sabihin, mga minamahal, yung kamatayan ng ating mahal na Panginoon, kinondem ang kasalanan sa laman. Kaya nga po, mga minamahal, napakapalad natin sapagkat hindi lang tayo nakaalam ng salita ng Diyos, bagkus, mga minamahal, tinanggap din natin ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi ka kayang baguhin ng eskwelahan, hindi ka kayang baguhin ng rehabilitation center, hindi ka kayang baguhin ng bilangguan, pero binago tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng binago magsabi ng praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi tayo mahiya. Amen? Amen?
Akala nila, nagyayabang lang tayo pag sinabi natin, dati tayong lasinggero, babaero, siguro sinungaling, mga masamang pag-uugali, na makilala natin ang mahal na Panginoon sa Kristo, binago tayo ng Diyos. Sabi nila, parang nagyayabang daw tayo. Hindi nila alam, mga minamahal, hindi natin kaya yon. Pero nagbago tayo dahil may kapangyarihan ang Diyos na nananahan sa puso natin. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, ibig sabihin, naging mabisa, no? Naging mabisa yung paghatol ng kasalanan sa laman na ginawa ng mahal na Panginoon. Talagang paghatol po yun, ipinako yung kanyang katawang lupa, yung kanyang laman, ipinako sa krus. That was condemnation of sin in the flesh. Hinatulan ang kasalanan sa laman. Kaya kung hindi po dahil doon, mga minamahal ko, hindi tayo mapapalaya o hindi mapapatawad ang ating mga kasalanan. Subalit marami po ngayon, mga minamahal, hindi nakakaalam na ang kapatawaran ng kasalanan ay makakamtan mo kapag nabautismuhan ka sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Papalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Sapagkat nandun yung katubusan. Amen po ba? Walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas, kundi ang pangalan lang po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Nung tayo nabautismuhan sa tubig sa kanyang pangalan, ano yung naririnig nating mga patotoo? Gumaan yung pakiramdam natin, hindi natin mapaliwanag para tayong lumalakad sa hangin. Amen. Bakit? Yung mabigat nating pasanin, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Una nating attend, parang nakukornehan tayo, parang nabuboring tayo. Sinasabi pa ng iba sa atin, hindi na ako babalik dahil ang haba-haba ng panambahan sa Jesus Miracle Crusade. Pero after sila nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, binago ng Diyos ang kanilang mga puso, mga minamahal. Pinalambot ng ating mahal na Panginoon yung matigas na puso na nahandoon ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hinahanap-hanap na ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! So, ibig sabihin, mga minamahal, yung naangkin natin na pinagkaloob ng malapay na kanyang banal na Espiritu sa atin, ito po ay kapangyarihan. Amen? Kaya kapag narito po tayo, kayo po'y nasa gawain, mag-concentrate po tayo. Dahil para tayong nagre-recharge dito. Ibig sabihin, kumbaga sa baterya, kapag kayo'y nasa trabaho, minsan nalulobat ka doon. Amen po ba? Kapag nabibisi ka sa iyong business, nalolobat ka doon kasi kasalamuhan mo mga sanlibutan. Amen? Kaya pag nandito ka, huwag kang magpatulog-tulog, minamahal. Huwag po kayo masaktan, huwag kang magpatulog-tulog. Kailangan ma-recharge ka sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Amen! Yung pa-bless ka na pag-uwi mo, itataas mo yung kamay mo dahil salamat, mahal na Panginoon, pinagpala mo ko sa iyong banal na gawain. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak po. Everybody say, praise the Lord! Importante po talaga. Amen? Lalo na ngayon, hindi natin alam itong ating ipinagpipray yung mga kaguluhan na ito na matapos na. Bagamat sinabi ng Biblia, hindi pa ito ang katapusan. Amen? Pero sino nakakaalam kung ano mga pwedeng mangyari? Amen? Pero alam natin, alam nyo, alam ko, na kung tayo magsumikap sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, kahit nasan ka, kahit anong mangyari, may Diyos na mag-iingat sa iyo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Galatians chapter 2 verse 20, mga minamahal. Malapit na po tayo matapos, mga minamahal. Galatians chapter 2 verse 20. Galacia, Kabanatang 2, antara 20. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko, ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa panampalataya.
ang pananampalataya ito sa anak ng Diyos na sa akin ay umiibig at binigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung ginawa pala ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay ibinigay niya yung kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Amen po ba? Huwag niyo po yung kalilimutan. Kahit maraming pagsubok na dumating sa buhay mo, kahit maraming gawa ng kaaway na dumating sa buhay mo, isipin mo nang ipako sa ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. At dahil ibinigay ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay para sa atin, tayo din po ay kasama ni Kristo na napako sa krus. Amen. Kaya nga po, pag tayo nanlalamig, di ba, payo ng ating beloved parents of the Lord, mag-ayuno ka. Amen? Kasi sa pag-aayuno, pinapako mo yung pita ng laman, yung lust of the flesh sa cross. Kasama ni Kristo, yung lumang ikaw, ipinapako mo na sa krus. Amen. Amen. Yung nabubuhay, hindi na para sa sarili, kundi nabubuhay para kay Kristo, mga minamahal. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Para sa Diyos na. Amen? Si Kristo nabubuhay sa atin at tayo naman nabubuhay para sa mahal na Panginoon. Namatay siya sa krus para sa iyo, para mabuhay siya sa iyo. At tayo din ay mabuhay para sa Kanya. Di ba't napakaganda po noon, mga minamahal? Hallelujah, tuwing pupunta ka sa gawain, nagbibihis ka, naghahanda ka, dahil aawitan mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi pwedeng hindi mo pwedeng hindi gawin ito. Hindi pwedeng hindi ka magpuri. Hindi pwedeng hindi ka manalangin. Hindi pwedeng hindi ka dumalo. Bakit? Nabubuhay ka para kay Kristo, mga minamahal. Amen? Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon at binigay ng mahal na Panginoon ang kanyang sarili para sa atin. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. I am crucified with Christ. Christ liveth in me, and I liveth for Christ. Tayo nabubuhay para kay Kristo, at si Kristo ay nabubuhay sa atin. Kaya po napakagandang makita natin kapag nagpipray ka, yung mga pinagpipray mo, gumagaling, dahil hindi ikaw ang nagpagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, kagaya ng tinuro ng ating mahal na ebangelista, kapag nasa kapahamakan ka, sumigaw ka, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, 3 beses, mga minamahal, makikita mo, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil si Kristo ay nasa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Minamahal, yung dalisay o totoong nagsisisi, pinagpapala ng Diyos. Amen po ba? Mayroong 2 nakapako sa katabi ng mahal na Panginoon nung siya'y hatulan. Mga minamahal, 2 masamang tao na hinatulan din magkatabi. Nasa magkabila niya, minamahal, nasa kaliwa, nasa kanan, yung isa. Ang sabi, mga minamahal, yung isa, kung ikaw ay tagapagligtas, iligtas mo ang iyong sarili, isama mo kami. Grabe, mga minamahal, makita mo yung puso ng tao, mga minamahal ko, na hindi totoo ang kanyang paglapit sa mahal na Panginoon. Pakinabang lang ang kanyang habol. Maligtas lang siya. Hindi niya alam, hindi niya kinikilala kung sino yung kausap niya. Ang sabi niya, kung ikaw ang tagapagligtas, iligtas mo yung sarili, isama mo kami. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Pero yung isang hinatulan na nasa kabila, sabi niya, wala kang pakundangan kung magsalita. Kung ikaw'y nakapako, dahil dapat lang tayo parusahan. Pero itong nasa gitna natin, wala siyang kasalanan. Nanampalataya sa ating mahal na Panginoon at that certain point,
nakapako sa krus ang mahal na Panginoon. Kung iisipin mo, anong bagay ang nagbukas ng kanyang isipan? Parang katulad natin, anong pamaraan ng Diyos na nabuksan ng isipan natin, ang puso natin, na natuto tayong magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Natuto tayong maglingkod sa mahal na Panginoon. Anong kaparaanan? Parang katulad sa magnanakaw na yun, mga minamahal, nakapako sa krus, ang mahal na Panginoon, nakapako din. Amen? Amen? Pero binuksan ng Diyos ang kanyang isip, binuksan ng Diyos ang kanyang puso, mga minamahal. At sabi niya sa mahal na Panginoon, kapag pumaroon ka na sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. When thou goest to thy kingdom, remember me. Hindi niya sinabing iligtas siya dahil alam niyang siya'y makasalanan. Alam niyang siya'y magnanakaw, mga minamahal. Kaya ang sabi niya lang, mahal na Panginoon, alalahanin mo ako. Amen? Isipin niyo anong pananampalataya nagkaroon yung magnanakaw na yun. Ang katabi niya, mahal na Panginoon, naghihirap din, maraming sugat, nakapako din. Pero yan ang sinasabi, ang Diyos ang nagbubukas ng isip at puso ng tao. Ang Diyos ang naglalagay ng pananampalataya sa bawat isa, mga minamahal. Natuto siyang magtiwala sa mahal na Panginoon. Natuto siyang umasa, manalig sa mahal na Panginoon. Kanyang sinabi, mahal na Panginoon, pag nandun ka na sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. Napakaganda ng sagot ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa kabila na siya'y nahihirapan, sa kabila na ang dami niyang sugat, sa kabila na nakapako sa krus, sa kabila na nauuhaw siya, halos wala na siyang dugo, mga minamahal, malapit na siyang malagutan ng hininga ng mga sandali na yon. Pero makita mo anong sabi niya, ngayong araw na ito, isasama kita sa aking paraiso. Thou shalt be with me. Thou shalt go with me this day in paradise. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal kahit nahihirapan na po ang mahal na Panginoon. Kahit yung kanyang dugo halos maubos na, mga minamahal, ilang minuto na lang mawawala na siya ng buhay, mga minamahal. Pero ang sinabi niya sa may pananampalataya at tao sa pusong nagsisisi, alam kong nakikita ng Diyos ang puso ng tao na yun na nampalataya sa mahal na Panginoon. Ang sabi niya, ngayong araw na ito, isasama kita sa aking paraiso. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, mapalad po ang taos pusong lumalapit sa mahal na Panginoon. Mapalad po ang tao sa pusong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Mapalad po mga minamahal tao sa pusong gumagawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang nakakabasa ng ating mga puso. Hallelujah, sa mga sandaling ito, mga minamahal, ating pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Habang ating pong alalahanin ang kabutihan ng mahal na Panginoon, kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Hallelujah, pang ikaw at ako'y maligtas, ginawa niya po yun para sa iyo. Ginawa niya po yun para sa akin, para sa ating lahat, mga minamahal. At nandito tayo ngayon, mga minamahal, nagtataas ng kamay dahil binago ng Diyos sa ating mga buhay. Nagpapasalamat dahil tayo pinatawad ng mahal ng Panginoon. Nagpupuri dahil ating mga dalangin ay tinutugon ng Diyos, mga minamahal. Nandito tayo ngayon, mga minamahal, nagtitiwala sa mahal ng Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Tayo po yung umawit sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Kanin mo ang tinapay ng buhay, iyong alalahanin. Ang kanyang paghihirap upang tayo'y makapiling. Sana
Ibahagi mo naman sa banal na hapunan at pong susihin natin mga puso, mga minamahal. Hallelujah. Hingin po natin ang kapatawaran natin mga kahinaan na naman at ating mga pagkukulang sa Diyos. Tulungan tayo na malapay palayain sa ating mga kahinaan, mga minamahal. At maging kagalakan natin na maglingkod sa Diyos. At sa araw-araw, mga minamahal. Lalakad sa kalooban ng ating pinakamamahal. May tulungan tayo ng Diyos, mga minamahal. Katuloy na kapagan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ay po natin panalangin, mga minamahal, po dakilan mapagpala namang Diyos sa unaming banal. Sa mga sandali ito kami tumutulog sa tarabihan sa kami tumadalangin sa iyo. Malamay sa bagay na ito ng banal na punan. Aming pagkalaala sa pagkatayan mo sa krus sa Kalbaryo. Malamay patawarin mo kami. Wala mo kaming may tatago sa iyo. Walang lingid sa iyo. Batid mo kaming puso at isipan. Batid mo ang lahat sa amin. Malamay noon. Patawarin mo mo Diyos ang bawat sa amin. Kapagan mo kaming lahat. Malamay noon. Gawin mo karapat dapat at Diyos sa abag mo. Na makibagi na manalapunan. Malapag-alaala na kamatayan mo sa krus sa Kalbaryo. Kaming lahat at Diyos makawakan mo kami pong lahat. O kaingatan mo. Malapay noon. At mag-ibig mo manatili kami sa iyong abag. Biyaya manatili kami. Pagpalain mo kaming lahat. Malapay noon sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Dumadalangin po kami. Amen at amen. Hallelujah. Praise the Lord. At pong ihanda minamahal natin mga tinapay at grape juice. Minamahal. Hawakan po natin mga tinapay. Sabi ng banal na kasulatan minamahal sa unang Korinto kapitulo 11 mga minamahal. Versikulo 23. Sabi ng banal na kasulatan. Sapagkat tinanggap po sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Na ang Panginoong Jesus ng gabi siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin minamahal. Hawakan po natin mga grape juice, mga minamahal. At kayo hindi naman hinawakan ang sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin niyo ang tinapay na ito at inumin niyo ang saro, ay inayag niyo magkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin mo natin naman.
Everybody shout, praise the Lord! Purihin ka, mahal na Panginoon. E mula natin manalangin sa ating mga pangailangan, nilapit natin ating mga pangailangan sa mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah po, dakilan mo pagpala namin, Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kami dumudulog sa tanang biyaya sa kalangitan. Sa pangunang panalangin, minamahal at kinagaling mga lista, Wilistad, Almeda. O Diyos, patawarin mo po ang bawat isa sa amin, patuloy mo kami kabagat, mahal na Panginoon. Lagi sa amin paglapit sa iyo sa mga panalangin, ito tingin mo mga pagsusumamo ng mga anak. Ikaw mo magbigay kagalingan sa mga karamdaman ng mata sa mga suliranin. Magbigay katugunan sa mga dalangin, mahal na Panginoon. Ikaw ang aming inaasahan. Sa iyo kami nagtitiwala, mahal na Panginoon. Masaganahin mo sa amin ang magat biyaya mo. Magmalain mo kaming lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Minamahalipato po natin sa kamay sa ating ulo. Kung may mga karamdaman po tayo, isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman, ang isang kamay sa ulo, minamahal, at ang isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Kung may mga anidangan tayong mga kahinaan, taas sa ating dalawang kamay, isipin po natin ating minamahal at ginagalang Evangelista Wilistad Almeda. Siya po nag-pray sa atin, bagamat siya'y malayo, mga minamahal ang panalangin ng taong matuwid at kapakipakinabang mga minamahal, kabagan tayo ng mahal na Panginoong Isus. Hallelujah! Magkanalangin po tayong lahat. O po, dakilan o pagpalang Diyos, sana pa, dumodalain kami sa mahal na Panginoon, susunod mo pagpala mo kamay. Hallelujah! Sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon, sa aming sinasuway, lahat demonyo ng makaramdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rheuma, katarak, demonyo ng arthritis, demonyo ng alinlangan, panlulupay-pay, panlalamig, demonyo ng COVID, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Name was a problem, doubts, unbelief, infirmity, sickness, cast out, cast out, cast out from us, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo, minamahal. And as we're talking about faith, tayo tumalong 3 beses, minamahal. Hallelujah, parating natin sa mahal na po nating taos pusong magpapasalamat. Let us jump 3 times, shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong minamahal. Puri po ating dakilang Diyos, praise the Lord, at salamat sa ating mahal po sa kanyang patuloy na habag, pinagkakalob sa atin. Tayo lang po minamahal ay patuloy magsumikap minamahal sa paglapit sa ating mahal na Panginoon.